Tara, samahan mo ako magluto nitong masarap at healthy na sizzling bangos a la pobre recipe. Ipapakita ko sa iyo mga ingredients at kung paano lutuin itong masarap na ulam na pwedeng-pwede mong papakin. Ayan, umpisahan na po natin. Recipe na to ay gagamit tayo ng malaking bangos. Isang peraso lang po yan pero dahil malaki siya, kasyang-kasya na to. So, lalagyan po natin ito ng mga food flavors or mga pampalasa. Umpisahan po natin sa Maggi Magic Sarap. Isa-isahin po natin yan, harap tsaka likod. Pagkatapos ay budburan din natin ito ng black pepper. Ganon din po, harap at likod din po ng isda ang lagyan natin. Para syempre malasang-malasa siya. Pagkatapos niya na i-coat po natin siya sa harina bago natin prituhin para hindi siya tumilamsik later. Mahirap na kasi pag wala kasi siyang harina, ay nako, masakit, mapanakit siya. Kaya isa-isahin lang natin ito, pagkatapos ay prituhin na natin siya. Buksan natin ang kalan, iset ito sa medium fire at maglagay tayo ng cooking oil. Kahit nga used oil pwede, pero syempre dahil for the vlog, bagong oil yung gagamitin natin. And medyo marami yung nilagay natin. Hintayin natin itong kumulo. Ayan, as you can see, mainit na siya. Kasi may mga bubbles na siya. So, pwede na nating umpisahan ang pagpiprito. So, umpisahan na nating ilagay isa-isa ang ating mga bangos. Ayan. Dahil golden brown na siya, isa-isahin na natin itong i-flip or baliktarin. Hintayin na lang din natin maging golden brown yung kabilang side. Tapos hanguin na natin ito. Ayan, hinango na natin siya kasi tingnan mo naman crispy na yan. Kahit yan pa nga lang ay ulam na talaga. And syempre, after natin ilagay lahat ito, syempre ipiprito pa natin yung the rest of the milk fish na kailangan sa ating pagluluto. Yan, nandito na lahat ng ating bangos na pinirito natin kanina. Kaya naman, dahil tapos na tayo sa first step, pupunta na tayo sa mga susunod pang step para ma-achieve natin ang sizzling bangos a la pobre. Ayan, as you can see, no, sa focused version niya, crispy niya at parang nalalaway na nga ako. So, gagamit po tayo ng sibuyas sa recipe na to. The manyer, the better. Wow, the manyer. Tapos, syempre, meron din tayong calamansi. Gagamit din tayo dito ng dried na bawang. Syempre, hindi mawawala ang onion rings as toppings. Gagamit din tayo ng ganito karaming tubig. At syempre, hindi mawawala ang cornstarch. Meron din po tayong liquid seasoning. And syempre, hindi mawawala ang oyster sauce. Secret ingredient natin yan na pampasarap naman talaga. At syempre, hindi mawawala ang soy sauce or toyo. So, bubuksan ulit natin ang kalan at gagamit lang tayo ng maliit na pan. Hintayin natin itong uminit. Tapos, syempre, maglalagay tayo ng katamtamang dami ng cooking oil para mag-umpisa ng mag-saute. Isosatay natin syempre ang sibuyas kapag kakulo na yung ating mantika. As you can see, kulo na siya kasi, ayan. Nakikita nyo naman, nakulo na siya. Oh. Ayan, mekos-mekos lang natin yan. Lagay na po natin ang ating liquid seasoning. Haluin ng mabuti. Next naman ay ang ating oyster sauce. Oyster sauce ba yun? Or toyo? Toyo pala yun. Sorry. Tas next na ay ang oyster sauce. Medyo sticky kasi yung oyster sauce at ganyan yung kulay niya. So yun. Tas haluin lang natin mabuti. Basta sunod-sunod yung tatlong yun na magkakamukha. Ayan. Maglagay na rin po tayo ng katamtamang dami ng tubig. Konting-konti lang po. Ayaw nating ma-overcook siya. Tas maglagay din po tayo ng asin. Yan, tayin natin siyang kumulo. Naglagay din po pala tayo dito ng calamansi juice. So you can see, nagsisimmer na siya. Kulo na halos yung tubig na nilagay natin dyan. So, ilalagay na po natin itong pampalapot natin. Ito po ay ang ating cornstarch. Yan, pampalapot to siya. Isa rin tong secret ingredient
O, diba? As you can see, malapot na siya. Sticky na siya. So, continuous stirring lang hanggang sa makita natin yung mga bubbles. Tapos, iset aside na muna natin ito. Buksan ulit natin ang kalan at iset ito sa medium fire. Gagamit po tayo ng isang malapad na frying pan po dito. Frying pan. Tapos, isa-isa po natin ilalagay ang pinirito po natin kaninang bangos. Medyo mahaba tong recipe na to, no? Medyo mahirap siyang gawin or matagal siyang gawin. Madali siyang gawin pero medyo matagal, maraming proseso. But definitely worth it. Watch this video until the end kasi sobrang sarap niya talaga. So yan, sa isa lang nating nilalagay. Tapos, unti-unti na po nating ibuhos yung sauce na nilagay po natin kanina. Wow, ang sarap. Tingnan mo, oh. Saucy na siya. Wow, sizzling na sizzling talaga siya. Oh my gosh. Naglalaway ako, guys. Ayan, no. As you can see, ang sarap-sarap naman talaga. Tapos umiinit-init pa siya. Oh, ay naku. Perfect na perfect po to sa kani na mainit-init. So, maglalagay lang po tayo dito ng dried na garlic as toppings. Ayan. Wow! Ang sarap niya tingnan talaga. And as final topping, yan po ang ating onion rings. O, diba? Sino magsasabi na hindi pwedeng maging social na dish ang bangos? As you can see, itsura niya pa lang nakakatakam na. I think sauce pa lang nito talaga ay, naku, swabing-swabe na mapapa-unli rice ka. Try nyo tong recipe na to. Happy eating! Bye!